Okay, so eto naman, at what age nyo na-realize na nagmamanifest na yung pagiging tita ninyo? So nag-umpisa ako at a very young age because I also had my kid at a very young age. So medyo mabilis kaming nakaalagwa at naka-jive ako sa tita. Kasi para kaming sabay din lumaki in a way ng mga pamangkin ko. So medyo cool talaga yung relationship. Oo, ganda. Naging barkada. Meron siyang magandang may magandang side, meron ding downside kahit pa paano. What's the downside of it? Ayaw sumunod. Hindi naman sa ayaw sumunod, pero kasi yung parang dapat nag-e-enjoy ako nung edad nito eh. Kaya lang I had to mature fast because maaga ako nagkaroon ng anak and maaga ko sila mga naging pamangkin, di ba? Pero yun lang yung mga downside. Pero other than that, it's really nice because nakakasabay ka sa trend, natututo ka from the young because that's also true. Hindi porke matanda ka yung parang you know everything, no. Marami tayong matututunan sa bata. And we should always have an open ear with them, an open mind, an open heart. Kasi Camille, marami siyang natututunan sa akin. Anyway, ako naman, kasi nung nakatira pa ako sa parents ko, tapos yung parents ko nasa States, so naiwan ako sa brother ko at mga pamangkin ko. So ayun talaga, so maaga na naging tita talaga nila ako. Tapos yung mom pa nila nasa abroad din. So parang naging mom nila ako at the same time, tita nila ako. Kasi all-in-one yan. Kaibigan mo, tsahin mo, nanay mo, confident mo. Nagka-first boyfriend si Camille, ako nakaalam. Totoo? Talaga? Oh my gosh! Jamel, huwag na natin balikan. Inamin niya Ano sa bang akin. pangalan ng first boyfriend ko? Kalimutan ko na, pasensya na. Yung pagiging marites ni Jamel, may ano. May limitasyon. Pag Ikaw mahal naman, ko. Jamel, ano naman, ikaw maaga kang naging tita, pero paano mo naman siya na-a-apply to everyone around you? Pag ang mga bagets, tiyang, ganyan-ganyan. So, lumilevel naman ako sa level ng mga bagets. Pag medyo matanda na, tinatarayan ko na yung tiyang. Ano, ang tanda mo na. Ganon. Ganon naman ako. Okay, thank you very much for sharing. Sa'yo ng Pleasure is ours. Kasi karamihan ng mga audience natin, mga tita, bago na naman tayong good news mga Mars at Pars, gawa na at pwede ng daanan ng pinakabagong iconic landmark sa Manila. Ito po ang Binondo Intramuros Bridge na nagkoconnect sa dalawa sa pinaka-busy na districts ng Manila. Ang Steel Arch Bridge na ito ay magsisilbing daanan ng mahigit sa 30,000 na motorista araw-araw at inaasahan din na mas gagaang ang daloy ng trapiko sa Metro Manila. Ayun. Yun pala. Nice one, kuya. Nakakatuwa kasi even historically, ang Binondo at ang Divisoria, magkahiwalay yan eh. Kasi intramuros or inside the walls, nandiyan ang mga peninsulares at insulares. Doon naman sa labas, yung mga Indio at mga Chino sa Binondo. Okay. They were always meant to be separate. At ngayon, meron ng tulay na nagkoconnect with sila. Grabe! Ganda, no? Diba, titas and tito? Yes. Unite na! Sa ating morning dance workout. Dito sa Mars Tomorrow. Maganda sa Zumba, kay lalaki, kay babae, pwede, di ba? Tapos, walang age limit. Oh my gosh. Nakabudin na, di ba? Ayun, Parang nakita minutes lang yun. Oo, hindi, ayan o. Hindi, tsaka fun. Yes, this is a way for you to enjoy it nang hindi ka mapapagod agad. Feeling ko sa next lock-in namin, kukulit kasi roommates kami. Kukulit talaga na si Celia. Ano muna, gano'ng kahaba ang pinaka-ideal na haba ng workout na gano'n? 30 minutes sa cardio, maganda na yun. Di ba? Yes. Okay. Oo, kasi pag sobra mo, masyado nang nakakapagod. Yeah, right. Kasi mag-dumbbells ka pa, ng mga 15 minutes din. So I think 1 hour na exercise ang pinaka... It's good. 1 hour of movement. Yes. Thank you so much sa inyong lahat. Chang Mel, Tita Glenda, Tita Sheer. Thank you for visiting Mars Pomar. Thank Ang you. dami namin natutunan sa inyo. And of course, we enjoyed our Tita...